Ipapakita ko po sa inyo kung paano po gawin ang homemade incubator dahil hindi na kailangan pang gumastos. Gamitin lamang po ang box na ito. Kung mayroon po kayo diyang box, pwede nyo pong gamitin. Lagyan lang po ng tape, magkabilang gilid, talian upang maging secure yung mga sisiw. Ililipat po natin yung mga sisiw sa box na to. Kasi alam nyo guys, mas madali, mas malalakas ang mga sisiw pag inilagay muna sa box, sa kahon. Madali silang lumaki, matitibay, malalakas ang mga sisiw. Kaya yan ang isang na-observe po namin na habang nagpipisa ang mga sisiw doon sa incubator na ginawa namin, yung may kuryente. After one day, lilipat po namin sa box na to. Na-observe namin na mas malakas sila. Ayan. Kasi mainit po yung box eh. Kaya kailangan po ilagay habang nagpapalaki po sila. Ayan. Ganyan lang po kasimple guys. Kung ano yung pwede nyo isapin, lagyan nyo lang po para merong patungan ng mga sisiw. Talian yung mga gilid-gilid para hindi sila lumusot. Tulad po ng ginagawa namin. Tapos maya-maya po ililipat na natin yung mga sisiw. Yun po ay isang pamamaraan po ng mga nag-aalaga ng manok. Hindi natin kailangan gumastos ng mahal, ng mga mamahaling kasangkapan ng gamit para lang makagawa tayo ng incubator. Marami pong pamamaraan. Yan, yung pula na yan po, galing po yan sa stud ng fruits. Hinati lang po namin para maging patungan. And then, sasapin na natin mamaya para ilagay itong mga sisiw na napaka-cute. Hello, babies! Ayan, ang cute-cute po nila. 1 day old pa lang sila po. Yan, 1 day old pa lang. Bago pa lang sila kumakain. Ayan, malapit nang matapos ni Lolo ang paggawa ng homemade incubator. Maya-maya po ay ililipat na natin ang mga sisiw para po maging komportable na sila. Lagyan natin ng sapin ng mga papel. Diba? Hello mga babies. Ayan. Ang pag-alaga po ng mga manok ay isang hilig din po yan kasi may mga bagay na pag hindi natin gusto, hindi nag-work yung mga ginagawa natin. Kaya kung hilig din po mag-alaga ng mga manok, ganyan, madali lang po para sa atin. Kasi yung madali lang po silang alagaan. Pakainin, painumin, tapos papaliguan, papaarawan. Yan po ang kailangan natin gawin sa ating mga alagang sisiw. Ayan, lilipat na po natin ang mga bebe. Mamaya sasapinan po natin sila. Sapinan natin ang mga bebe para hindi lumusot sa butas. Malalaki yung mga sahig. Malaki yung sahig kaya kailangan natin sapinan. Mamaya po kukuha tayo ng sapin. Ayan. Shout out po sa mga kaibigan nating vlogger, mga Kasakis Chicken Farm. Ayan. Thank you so much everyone. Dahil po Tagalog tayo, Pilipino, magtatagalog po tayo. Tagalog niche tayo guys. Ayan. Thank you, Lolo Whitey, for recommending my YouTube channel. Thank you so much. Ayan, kukuha tayo ng panapin. Ayan, bago pa lang sila tumatayo-tayo. Alam nyo guys, na-observe ko rin po na ang kaibahan pala ng mga pisa ng nanay, ng inahin. Eto mga to, nung napisa sila sa incubator, tahimik lang sila guys. Yan, sobrang tahimik lang nila.
Pero yung mga sisiw na napisa sa inahin, ang ingay nila pag nawalay lang dun. Halimbawa, ihiwalay mo lang yung inahin. Napakaingay nila. Ganun pala yun. Yan ang babait ng mga to. Napakababait po. Yan nakakatuwa. Kaya sapinan na natin. Para hindi sila lumusot-lusot sa butas. Hello, Baby Ochi. Hello, babies. Yan. First time po nilang kumain ng tubig. Ang cute, no? Ang cute nila. 15 chicks. Sila ang magkakapatid, sabay-sabay.